Para sa mga sundalong Ruso na nasa frontline sa Ukraine, hindi kailanman naging madali ang mabuhay. Pero ngayong tagsibol ng 2026, mas malala na ang kanilang kalagayan kaysa dati. Sa Moscow, nagiging desperado na ang mga leader ng Russia habang unti-unting nawawala ang kanilang kontrol sa teritoryo at mas mabilis na nakikitil ang mga sundalo kaysa sa kaya nilang i-recruit, buwan-buwan, tuloy-tuloy. Para sa mga karaniwang sundalo sa trenches, napakatindi ng epekto nito. Sinusubukan silang kitilin ng Ukraine. Sinusubukan din silang kitilin ng sarili nilang mga commander. At ang kanilang gobyerno, tila sinusubukang bilhin ang tagumpay sa pamamagitan ng simpleng pag-alay ng buhay ng tao. Matapos ang 4 na taon ng tuloy-tuloy na labanan, ipinakita ng war machine ng Russia na kaya nitong magpatuloy kahit napakalaki ng kanilang casualties. Pero ngayon, hirap na itong makasabay sa takbo ng digmaan. At kapag hindi nito kayang durugin ang mga sundalong Ukrainian, binabawi nito ang kakulangan sa pamamagitan ng pagdurog sa sarili nitong mga tauhan. Noong 2023, ang mga bilanggo na kinuha mula sa mga kulungan ang pinapadala sa laban, kadalasan ay tinututukan ng sandata para sumugod. Pero ngayon, halos lahat ng sundalong Ruso ay nasa ganitong sitwasyon na rin. Para sa kanila, hindi na tanong kung maiiwasan pa ba ang kamatayan sa frontline. Ang tanging tanong na lang ay kung paano ito darating. Mula ba sa mga drone ng Ukraine na halos imposibleng pigilan o mula sa sarili nilang command na handa silang isakripisyo. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. The threat from Ukraine. Ngayon, bago tayo magsimula sa episode na ito, kailangan nating linawin ang isang mahalagang bagay. Sa kabila ng mga pahayag ng mga propagandista ng Russia, lalo na kung sino man ang nag-udyok sa kanilang top general na sabihing noong April 21 ay nakakuha ang Moscow ng 1,700 kilometro ng teritoryo ngayong taon, ang digmaang ito ay masusing sinusubaybayan. At sa totoo lang, tila malayo na sa realidad ang mga claim ng Russia tungkol sa kanilang tagumpay. Oo, maaaring may mga maliliit na grupo ng sundalong Ruso na ipinadala sa mga halos siguradong kamatayan, mga suicide mission sa tinatawag na kill zone, na posibleng nakapag-ambag sa claim na 1,700 kilometro ang nakuha. Pero ang problema, karamihan sa mga grupong ito ay agad ding natutukoy at nalilipol sa frontline, kung saan umabot na sa 95% ng casualties ay dulot ng mga drone swarm na halos hindi nawawala sa himpapawid. Ang digmaang ito ay binabantayan ng maraming independent at respetadong monitoring groups. At ayon sa kanila, malayo sa sinasabi ng Russia ang tunay na sitwasyon. Para sa usapan natin ngayon, ito ang mga dapat mong maunawaan. Ang spring offensive ng Russia ay mabagal ang pag-usad. Mukhang ang kanilang ultimate goal ay makuha ang malaking lungsod ng Slavansk, isang mahalagang bahagi ng defensive fortress belt ng Ukraine sa Hilaga. Pero kapalit ng kakaunting teritoryong nakuha nila, napakalaki ng bilang ng sundalong kanilang nawala. Sa katunayan, ayon sa kombinasyon ng Western intelligence at independent monitoring groups, mas mabilis pang nadaragdagan ang casualties ng Russia kaysa sa kanilang recruitment sa loob ng ilang buwan na. Samantala, nagawa ng Ukraine na mabawi ang ilang maliliit na bahagi ng teritoryo, lalo na sa southern regions, at nagtagumpay silang pahinain at pag-urin ang mga unit ng Russia. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng problema ang Ukraine. Parehong panig ay nahaharap sa matinding hamon. Kabilang na ang kakulangan ng Ukraine sa manpower at ang lumalaking kakulangan ng Russia sa drone technology. Sa ngayon, kung may momentum man ang alinmang panig, ito ay napakaliit lamang. At mukhang hindi maaabot ng spring offensive ng Russia ang kanilang mga layunin. Bagamat mahalagang pag-usapan ang sitwasyon ng Ukraine sa battlefield, ang tututukan natin ngayon ay ang kalagayan ng mga sundalong Ruso sa frontline. Dahil sa kanilang karanasan, mas malinaw nating makikita ang malalaking problema na kinakaharap ng Moscow ngayon. Kabilang dito ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng Ukraine, pagbabago sa kanilang mga taktika, at maging ang mga pagkakamali at sablay na pamamalakad sa panig mismo ng Russia. Sa kabuuan, pwede nating hatiin ang problema ng mga sundalong Ruso sa dalawang bahagi, mga bagay na ginagawa ng Ukraine laban sa kanila at mga bagay na ginagawa mismo ng kanilang command laban sa kanila. Sa panig ng Ukraine, ang pinakamalaking pagbabago ay ang paglabas ng bagong henerasyon ng mga drone, mga disenyo na hindi pa naranasan ng Russia dati. Para mas malinaw,
Pakinggan natin ang sinabi ni Apti Alaudinov, isang senior commander mula sa Chechen Special Forces at malapit na kaalyado ni Ramzan Kadyrov. Ayon sa kanya, ang mga bagong drone na ito, na tinawag pa nga ng Russian state media na parang galing sa Mars, ay may malaking pagbabago sa kalidad, may malaking pag-angat sa kalidad ng UAVs sa frontline. Sa madaling salita, nagpakilala ang Ukraine ng bagong henerasyon ng mga drone na nagdudulot ng seryosong problema sa logistics. Samantala, nagawa ng Ukraine na mabawi ang ilang maliliit na bahagi ng teritoryo, lalo na sa southern regions, at nagtagumpay silang pahinain at pag-urin ang mga unit ng Russia. Pero hindi ibig sabihin nito ay wala ng problema ang Ukraine. Parehong panig ay nahaharap sa matinding hamon, kabilang na ang kakulangan ng Ukraine sa manpower at ang lumalaking kakulangan ng Russia sa drone technology. Sa ngayon, kung may momentum man ang alinmang panig, ito ay napakaliit lamang at mukhang hindi maaabot ng spring offensive ng Russia ang kanilang mga layunin. Bagamat mahalagang pag-usapan ang sitwasyon ng Ukraine sa battlefield, ang tututukan natin ngayon ay ang kalagayan ng mga sundalong Ruso sa frontline. Dahil sa kanilang karanasan, mas malinaw nating makikita ang malalaking problema na kinakaharap ng Moscow ngayon. Kabilang dito ang mabilis na pag-unlad ng teknolohiya ng Ukraine, pagbabago sa kanilang mga taktika, at maging ang mga pagkakamali at sablay na pamamalakad sa panig mismo ng Russia. Kaya nilang lumipad araw at gabi at halos hindi marinig hanggang sa huling segundo bago sumalpok. Hindi sila nadedetect ng karaniwang sensors at protektado laban sa electronic warfare. Mataas ang kalidad, mass-produced at military grade. May teorya pa nga na hindi na tao ang kumokontrol sa kanila, kundi AI. Dagdag pa ng ibang Russian sources, dumoble ang range ng mga 300 km per hour, mas mabilis kumpara sa mga quadcopter at hexacopter na nakasanayan ng Russia. Sa dami ng bagong disenyo na inilabas ng Ukraine nitong mga nakaraang buwan, dalawa ang pinaka-nangingibabaw, ang Bumblebee at ang Hornet. Ang Bumblebee, na unang ginamit noong 2025, ay gumagamit ng advanced microelectronics at software para mag-operate ng halos mag-isa. Ayon sa isang ulat, kaya nitong mag-take off at mag-hover ng walang piloto, mag-navigate papunta sa target area, kilalanin, sundan at habulin ang target at isagawa ang final strike ng walang human input. Dahil autonomous ito, halos immune ito sa jamming dahil wala namang signal na pwedeng i-intercept. Mas malawak din ang range nito kumpara sa fiber optic drones at hindi ito basta mapuputol sa operator. Kung noong nakaraang taon ay bihira pa ang Bumblebee, ngayon ay mass-produced na ito at makikita na sa buong frontline. Pero mas nakakabahala para sa Russia ang Hornet, isang fixed-wing strike drone na gumagamit din ng AI para sa targeting at final attack. Ang Hornet ay gumagamit ng shaped fragmentation warheads na sumasabog kasabay ng mismong drone sa oras ng impact, kaya halos imposibleng mapag-aralan pa ito ng Russia matapos gamitin. Napakamura nitong gawin at magaang, pero may high-quality cameras na nagbibigay ng malinaw na imahe para magamit ng onboard AI. Bagamat hindi kasing dami, patuloy ding lumalabas ang iba pang advanced na drone na may malaking potensyal. Halimbawa, sa mismong araw na isinulat ang episode na ito, isang Ukrainian defense company na Airlogics ang nagpakilala ng dalawang bagong strike drone. Ang una ay tinatawag na Anubis, isang long-range weapon na dinisenyo para maging mahirap matukoy sa radar. Ang ikalawa naman ay ang Seth-X na ginawa para sa swarm attacks, ibig sabihin sabay-sabay na pag-atake ng maraming drone. Para sa mga karaniwang sundalong Ruso, ang pagdating ng mga drone na ito ay isang banta na nasa panibagong antas. Sa loob ng ilang taon, ang frontline ay parang laro ng habulan sa teknolohiya. May isang panig na mag-iimbento ng bagong drone sa kagagawa ng countermeasure ang kabila at paulit-ulit itong nangyayari. Pero ngayon, tila binabago ng mga bagong teknolohiya ng Ukraine ang buong laro. Sa paraang hindi pa handa ang Russia na sabayan. Ang mga drone na may full AI capability ay kayang iwasan ang jamming technology. At hindi rin sila nadedetect ng mga handheld drone detection na ginagamit ng mga sundalong Ruso. Ayon sa isang Russian military blogger na si Yuri Karton, panahon na para sabihin ang totoo. Dominado ng kalaban ang UA versus. Hindi lang ang teknolohiya ang problema, pati ang paraan ng paggamit ng Ukraine sa kanilang mga drone ay napaka-epektibo. Sa halip na puro long-range deep strikes, tinututukan ng Ukraine ang mga mid-range targets, supply depots, ammunition stockpiles, staging areas. Ito ang mga lugar na kritikal para mapanatili ang operasyon ng Russia sa frontline.
Napakabisa ng mga drone ng Ukraine sa pag-atake sa mga sundalong Ruso habang nagtitipon sila sa mga lugar na inaakala nilang ligtas. Mapasundalo, sasakyan, supply o bala. Malaki ang epekto ng mga mid-range drone sa kakayahan ng Russia na maghanda ng advance movement, mag-resupply o magpadala ng reinforcements. Dahil dito, nahihirapan ang Russia na magsagawa ng maayos at organisadong offensive. Maraming sundalo sa frontline ang naiiwan sa alanganin, exposed, pagod at walang malinaw na paraan para makabawi. Ayon sa isang Russian scientist na si Alexei Chatvy, may napakalaki kaming problema sa last mile logistics. Umaabot sa 90% ng aming losses ang nangyayari dito. Kahit ang pagdadala pa lang ng drone sa launch point ay isang sugal na. Pero marahil ang pinakanakakatakot sa lahat ay ang pag-unlad ng Ukraine sa unmanned ground vehicles. Noong kalagitnaan ng April, inihayag ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na sa kauna-unahang pagkakataon, nakakuha ang Ukraine ng isang Russian position gamit lamang ang mga drone parehong aerial at ground nang walang kasamang infantry at higit sa lahat, walang casualty sa panig nila. Ayon sa war expert na si Lawrence Friedman, ang operasyong ito ay pinaniniwala ang nangyari sa Kharkiv Oblast noong 2025 at mula noon, lalo pang pinaigting ng Ukraine ang paggamit ng ganitong teknolohiya. Sa ngayon, umaabot na sa daan-daan ang combat-capable UGVs sa ilang bahagi ng frontline, habang libo-libo naman ang ginagamit para sa logistics at resupply. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, umabot sa 9,000 missions ang isinagawa ng UGVs noong March 2026 lamang. Bagamat karamihan dito ay para sa supply missions, hindi maikakaila ang epekto nito sa takbo ng digmaan, lalo na sa pagtaas ng efficiency at pagbawas ng risk sa buhay ng mga sundalo. Ang mga UGV na ito ay nakakatulong para mabawasan ang pagod at panganib sa mga sundalong Ukrainian, pinapanatili silang malayo sa direktang peligro, habang patuloy silang nasusuplayan kahit nakatago lang sa mga foxhole at iba pang taguan. Sa ilang lugar, umaabot sa puntong napakarami ng ganitong unmanned combat systems na napipilitan ang mga sundalong Ruso na umatras, sumuko o lumaban na lang para sa kanilang buhay. Sa southern Ukraine, pinagsasama ang mga UGV, tactical aerial drones, at mga human shock troops sa mga bagong paraan, kung saan pinapalakas ng bawat isa ang kakayahan ng iba. Ayon sa isang ulat, may isang UGV assault sa silangang bahagi ng Ukraine noong huling bahagi ng February. Gumamit ng UGV na may thermobaric rockets at malalakas na explosive payloads, nilusob nito ang isang fortified na posisyon ng Russia. Ang mga operator ay nasa malayong command post, ligtas mula sa frontline. Sa tinatayang 10 sundalong Ruso na nasa lugar, 9 ang nakitil ng UGV. Ang natitirang isa ay agad na tinapos ng isang kamikaze UAV. Sa kabila ng tindi ng mga banta mula sa Ukraine, kalahati pa lang iyon ng problema ng mga sundalong Ruso. The threat from Russia. Para sa mga ordinaryong sundalong Ruso, ang pagdami ng bagong taktika at teknolohiya ng Ukraine ay isa ng napakalaking banta sa kanilang buhay. Hindi nakasabay ang Russia sa pag-develop ng kaparehong teknolohiya sa paggawa ng epektibong countermeasures. Hindi pa rin sapat ang pagbabago sa kanilang tactics para labanan ng UGVs at hindi rin naa-adjust ang kanilang strategy para sa tuloy-tuloy na drone strikes sa kanilang backlines. Sa isang banda, pwede pa sanang maintindihan ito, normal sa digmaan na may isang panig na mas mabilis mag-innovate. Pero ang mas malala, tila ang sarili mismong liderato ng Russia ang nagpapalala ng sitwasyon. Ayon sa mga ulat mula sa Russian veterans at military bloggers, may desisyon umano ang Ministry of Defense ng Russia na limitahan o i-block ang supply ng FPV drones sa frontline para ireserba ito sa specialized unmanned units. Kung totoo ito, isa itong napakalaking problema. Sa modernong battlefield, 24/7 ang operasyon, laging may reconnaissance, bomber at kamikaze drones sa himpapawid. Kayang tukuyin at sirain ang target sa loob lang ng ilang minuto. Para sa mga sundalong Ruso, napakahalaga ng FPV drones para magkaroon ng sariling surveillance, makaresponde agad sa mga banta. Pero hindi lang availability ang mahalaga, pati bilis ng response. Sa battlefield kung saan, mabilis lumitaw at mawala ang targets at kailangan ng desisyon sa loob ng ilang segundo, ang kawalan ng FPV drones ay naglalagay sa kanila sa mas malaking disadvantage. Sa ngayon, kulang ang drone operators ng Russia sa frontline at kahit dumating sila, nagkakaroon pa ng problema sa coordination at mabilis na response. Sa madaling salita,
Habang lumalakas at nagiging mas advanced ang Ukraine, ang Russia naman ay nahuhuli na. At sa ilang pagkakataon, tila sila pa mismo ang humihila pababa sa sarili nilang kakayahan. Kapalit nito, maaaring mauwi ang Russia sa sitwasyong nakikitil ang ilan sa kanilang pinakamahuhusay na FPV drone operators sa frontline dahil lamang hindi sila bahagi ng opisyal na drone force. Ayon sa isang Russian military blogger na si Andrei Filov, ang desisyong ito ay magreresulta sa pagkasira ng mga personnel na sinanay sa drone kapalit ng napakalaking losses sa frontline, kahit ang kaunting effectiveness na pinaghirapan ng mga sundalo ay mawawala. Sa pinakamaganda, ililipat sila sa unmanned systems forces. Sa pinakamasama, mauubos lang sila sa tuloy-tuloy na assault. Dagdag pa ni Filov, posibleng ekonomikal ang dahilan ng desisyong ito mula umano sa First Deputy Minister of Defense ng Russia. Sa kanyang mga salita, ang centralization ng UAVs ay parang pangarap ng malalaking defense suppliers. Naiipit ang maliliit na manufacturer, frontline engineers at mga individual na may passion. Ang innovation market na umaasa sa bilis at flexibility ay unti-unting bumabagsak. Ang resulta, mas kaunting galaw sa battlefield pero mas malaking kita para sa malalaking kumpanya. Sa papel, mukhang promising sana ang unmanned drone forces ng Russia. Itinatag ito noong November 2025 at ipinasa ang pamumuno sa isang Lieutenant Colonel na si Yuri Vaganov, isang leader na wala umanong aktwal na karanasan sa serbisyo militar at walang formal military education. Mayroon pa siyang hindi opisyal na call sign na toilet. Bagamat hindi siya kilala bilang isang bihasang sundalo, hawak niya ngayon ang halos monopolyo sa supply ng FPV drones para sa Russian military. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, tila isinantabi ng Russia ang mga dating teknolohiya, mga natutunang leksyon, at maging ang expertise ng mga naunang experimental drone units. Ito ay sa kabila ng katotohanang naging matagumpay ang mga unit na yon sa pag-adapt ng drone technology sa battlefield ng Ukraine. Sa halip, ang ginagawa ngayon ng drone force ay mangalap ng maraming operators na marunong gumamit ng basic hardware na kayang ibigay ni Vaganov. Ayon naman sa isa pang military blogger na si Vladimir Romanov, imbes na magtayo ng sariling puwersa gamit ang modernong karanasan sa frontline, sinusubukan ng drone forces na agawin ang pinakamahusay na operators at technicians mula sa ibang units na nagiiwan naman ng kakulangan sa manpower sa mga kritikal na lugar. Dagdag pa niya, alam din ng mga awtoridad ang tungkol sa mga training centers na parang palabas lang, nagbubukas lang kapag may inspection, kahit tuloy-tuloy ang pondo mula sa Ministry of Defense. Mas lumalala pa ang sitwasyon dahil umano'y sinusubukan ni Vaganov na palawakin ang kanyang kontrol sa supply ng drone, pati na ang mga civilian-led efforts na tumutulong punan ang kakulangan. Bago pa man siya mamuno, malala na ang kakulangan ng drone sa frontline, kaya napilitan ng ilang Russian volunteer groups na kumuha ng drones at piyesa mula sa China para lang masuportahan ang kanilang mga sundalo. Pero ngayon, pati ang mga import na iyon ay hinaharang na ng Russian customs. Dagdag pa rito, ang mga bagong paghihigpit sa Telegram sa Russia ay lalo pang nagpapahirap sa fundraising at ang mga crackdown laban sa VPN at cryptocurrency ay maaring maging huling dagok sa mga pagsisikap na iyon. Bukod sa usapin ng drone technology, tila tuluyan ng kumapit ang liderato ng militar ng Russia sa isang brutal na formula na matagal na nilang ginagamit, mag-alay ng napakaraming buhay ng sundalong Ruso kapalit ng ilang daang metrong pag-usad sa battlefield. Ayon sa mga ulat mula sa loob ng Russia, habang unti-unting nawawala ang halaga ng mga tangke at heavy armored vehicles sa modernong digmaan, ang mga tank units ay unti-unti ring binubuwag. Ang mga sundalo nito ay kinukuha pa isa-isa at ipinapadala sa frontline assault units, hanggang sa dumating sa puntong ang buong platoon o kumpanya ay umiiral na lang sa papel. May mga ulat din na kahit ang mga espesyalista, maging ang mga highly skilled professionals ay ipinapadala sa assault units kahit hindi iyon ang kanilang expertise, kahit pa kritikal ang kanilang kakayahan sa ibang bahagi ng frontline. Mas nakakabahala pa rito ang ulat ng Russian journalist na si Sergei Kov. Noong kalagitnaan ng Abril, sinabi niya na tila napasok na ng organized crime ang loob ng Russian army. Tinutukoy niya ito bilang isang organisadong pugad ng mga magnanakaw na may ugat sa maraming dugout at barracks ng ating sandatahang lakas. Ayon kay Kov, nagsimula itong lumakas nang mag-recruit ang Russia ng napakaraming convicted criminals sa military. Mabilis umanong nakaangkop ang mga ito at nagsimulang magtatag ng sarili nilang sistema, parang kultura ng kulungan, sa loob mismo ng hukbo.
Sa kalaunan, nagkaroon umano sila ng control sa enlisted ranks, kabilang na ang mga kontratang sundalo na ipinapadala sa mga pinakadelikadong misyon sa no man's land. Ang mga sundalong ito ay pinipilit magbigay ng bahagi ng kanilang sahod sa mga sindikato, tinatakot ng karahasan kung hindi susunod, pinipilit sumali sa mga grupo o harapin ang mas mapanganib na assignment. Ayon pa sa ulat, ang mga grupong ito ay tila may proteksyon mula sa ilang military inspectors at prosecutors, habang ang mga junior officers naman ay bihirang bumisita sa kanilang mga tauhan at iniiwasan ng anumang aksyon na maaaring magdulot ng problema. Kung sa tingin mo ay sapat na itong masama, hindi pa. Hindi pa nga natin nababanggit ang long-range strike campaign ng Ukraine na tumama sa malaking bahagi ng oil refining capability ng Russia sa nakaraang 2 buwan. Ang lumalakas na kakayahan ng Ukraine sa drone interceptors na kayang pabagsakin ang low-flying strike drones ng Russia, ang paparating na malaking pagtaas sa produksyon ng drone ng Ukraine, suportado ng Western allies, at marahil ang pinakasensitibo, ang posibilidad na magsimula ang Russia na mag-conscript ng mas mayayamang ethnic Russians mula sa malalaking lungsod habang unti-unting hinihigpitan ang digital communications para makontrol ang posibleng backlash ng publiko. Sa ngayon, iiwan muna natin ang mga isyong iyon para sa ibang pagkakataon. Sa pagtatapos, pakinggan natin ang sinabi ng isang Russian military blogger na si Yevgeny Goldman. Nakakabaliw na ito guys, ganito ang digmaan. Para bang nilalamangan nila tayo ng todo, sinusubukan nating humabol na parang pagong pero para silang nandadaya sa bilis. At totoo nga, tila tuluyang nalalamangan ng Russia. Sa kasalukuyan, wala silang madaling paraan para mabawi ang nawalang kalamangan. Salamat sa panonood.